Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mga kabunyog, ang malinaw dito, problemado. Problemado na itong si dating Congressman Jing Paras saka itong si Leandro Libeste. Bakit sila problemado? Grabe to mga kabunyog. Non-bailable itong kaso nila. Non-bailable. Katulad din ito ng kaso nila Marcoleta, nila Mike Defensor. So, ang mangyayari dito, once na makasuhan sila at ilabas na naman ang warrant of arrest, wala, makukulong na naman sila. Bakit non-bailable? Ano bang ikakaso sa kanila? Qualified human trafficking na naman. Qualified human trafficking. Ito yung kaso ni Kibuloy, kaya hindi siya nakapagpiyansa. Ito yung kaso ni Harry Roque, kaya hindi umuwi sa bansa. Itong mga DDS na ito, kadalasan nasasangkot sa qualified human trafficking. Kadalasan sila nasasangkot sa qualified human trafficking. Itong mga pro-Duterte na ito, ng mga personahe. Kahit nga si Mike Defensor. Si Mike Defensor nakakulong yan ngayon dahil yan sa plunder. Kasama si Marcoleta. Pero ang totoo, mayroon pang nakapending na posibleng ikaso sa kanya. Qualified human trafficking din. Yung pagpapatakbo ng prostitution doon sa hotel at KTV bar na pag-aari nila. Qualified human trafficking din yon. Hindi pa yun na isasampa sa kanya. Hindi pa. Itong nakasampa ngayon kay Mike Defensor, kaya siya nakakulong dahil yun sa plunder. Kasabay si Marcoleta doon. Kaya tambak ang mga kaso ng mga ito. Bakit natin sinasabi na problemado itong si Paras saka itong si Libeste? Si Libeste nga, lumabas na ng bansa. Si Libeste, lumabas na ng bansa. Si Paras, hindi pa rin sumasagot sa NBI. Nag-iisip pa rin kung ano ang kanilang sagot doon sa imbitasyon sa kanila ng National Bureau of Investigation. Paano kasi nasangkot itong dalawang ito? Alam naman natin yan si Jacinto Jing Paras, dating congressman yan ng Negros Oriental. Doon yan sa probinsya ng mga Tebes. Pero hindi sila magkalaban ng Tebes kasi ibang distrito yan. Yang si Jacinto Jing Paras. Panahon ni Duterte, ginawa yan ni Duterteng Presidential Political Advisor. Si Jing Paras. O ngayon, aktibo yan sa mga pro-Duterte, itong si Paras. Talagang DDS na DDS yan. Itong si Leandro Libeste, kilala na naman natin yan. Congressman din yan. Ngayon, pro-Duterte na pro-Duterte din. Kaya lang, paano sila nasangkot dyan sa qualified human trafficking? Alam naman natin itong si Leandro Libeste, kaaway talaga nito ang mga rekto sa Batangas. Kumbaga, matindi ang labanan ng Recto at Libeste sa Batangas. Baka nag-aambisyon itong mga Libeste at Ligarda na padapain na, talunin na ang mga Recto sa 2028. Kasi yung Recto identified sa Marcos. Si Vilma Santos Recto, gobernador ngayon. Tapos yung anak ni Ralph Recto sa ni Vilma Santos Recto, congressman doon ngayon sa Batangas. Si Ralph Recto, executive secretary. Kaya napakalakas sa politika nitong mga Recto. Kung gustong matalo ng Libeste, ng Ligarda, si Recto, dapat may isyung malaki dito. Ngayon, ang sabi dito, ang lumalabas, itong sila Jing Paras, nagplano ng frame up. Ipi-frame up itong si Ralph Recto. Tataniman ng mga pokpok, mga babae, prostitute, mga bata, magaganda. Mahal ang bayad doon. Ngayon, may kinausap itong si Jing Paras na di umano talent manager. Yung humahawak diyan sa mga mga babae na yan. Ngayon, ang kumakausap si Jing Paras.
Pero ang gagastos doon, kasi siyempre babayaran ng ano yun, milyon ang gagastusin eh. 6 million daw. Ang gagastos doon, siyempre itong si Leandro, kasi siya yung mapera, bilyonaryo daw yan eh. O yan yung ano dyan mga kabo. Ang problema, natiklo ng NBI yung plano. Natiklo. O, yung talent manager ngayon, nag-execute na ng affidavit. At dinidetalye niya at pinakita niya yung mga text messages nila, yung mga usapan nila ni Jing Paras, yun. At nandun din, ang bumanggit kay Libeste, na si Libeste ang babudget, gagastos ng operation, si Jing Paras. O, yan mga kabunyog, So yan mga kabunyog ang nangyari dyan. Kumbaga, nagkasundo itong si Jing Paras umano sa si Libeste na i-operate itong si Recto. O, may halo na rin kasi itong destabilisasyon. Bakit may halong destabilisasyon? Ay siyempre, pag nasiraan si Recto, executive secretary yan, masisira siya sa publiko. Pag nasira siya sa publiko, lalakas ang loob ngayon ng mga grupo na lalong batikusin ang administrasyon. Kumbaga, ang mga official pala nito, lalo na ang executive secretary, involved sa prostitution. Yung ganon ang andito, ang issue dito. Kaya, matindi ang operasyon na yan. O ngayon, ang problema na ngayon nga, yung talent manager alias Ken, nagko-cooperate na ngayon. Pinapakita na ang lahat ng pictures, ang lahat ng mga text messages, chat conversation, lahat ng ebidensya laban kay Jing Paras at saka kay Libeste. O yan mga kabunyog mga kababayan, ang nangyari dito, Kaya ang kaso na yan, qualified human trafficking. Bakit naging qualified human trafficking? Ay syempre mga babae yan, mga bata pa, minor. O ngayon ipinapasok nila sa prostitution. O yun, qualified human trafficking yun. Ngayon, bakit naging qualified human trafficking? Mas mabigat yon. Kasi kung simple human trafficking lang, bailable yon. Pero ito, qualified human trafficking. Bakit naging qualified? Ang human trafficking kasi, depende sa mga sangkot na tao. Kapag more than 3 ang involved, sindikato na yan. Syndicated human trafficking. Ay dito, more than 3 ang involved. More than 3 ang involved. Kaya syndicated human trafficking ito. At ang biktima, pag more than 3, large scale na yan. O, di large scale human trafficking. Kaya, pasok ito sa qualified na human trafficking, which is non-bailable. O yan, mga kabunyog, mga kabayan. So, yan, mga kabunyog, mga kababayan, ang nangyari dito. Kaya, itong kasong ito, qualified human trafficking, mabigat ito. Mabigat ito. Alam yan nila Jing Paras at Leandro Libeste. Alam nila na kapag natuloy ang kaso na yan, non-bailable yan. Papapasama na naman sila kila Mike Defensor, Marcoleta, Jingo Estrada. Kaya natataranta na sila ngayon. Natataranta na sila. Yan ang status ng kaso na yan. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.